Okay na? So ituloy na natin ang ating discussion sa financial statements. And today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa Statement of Changes in Equity. Isa pa sa importanteng financial statements na dapat malaman ng mga users ay ang pag-uusapan natin today. Sapagkat dito makikita ang mga pagbabago, ang movement, ang changes ng kanyang kapital. Magsimula tayo sa kanyang textbook definition. A statement of changes in equity is a formal statement that shows the movement in the element or components of shareholders' equity. Yun na nga, ipinapakita sa statement na to, sa report na to, lahat ng movement, yung mga pagbabago ng mga bahagi ng shareholders' equity. Sapagkat ang topic natin is a corporate setting, kaya shareholders' equity. Ngayon, lagyan din muna natin ng definition. Ano nga ulit itong equity na to? Ang sabi dito, it is the residual interest in the asset of an entity after deducting all of its liability. Hindi straightforward ang kanyang definition, but rather residual. Sapagkat sinasabi na ang equity ay matapos ibawas lahat ng pagkakautang ng entity, ng kumpanya, sa kanyang asset. Again, equity is equal to asset minus all of its liability. Hindi ba't yun na nga yung matitira na kapital ng may-ari? At interesado tayong malaman ano nang nangyari sa investment niya. Ngayon, sa formal statement na to, ipinapakita na nga yung movement ng kanyang mga elements. Ano ba yung mga elements na bahagi ng equity? Yung nakapaloob sa kanya. Generally, merong tatlo. The first one is share capital, then we have reserves and retained earnings. Lagyan din natin ng definition. When we say share capital, it means funds contributed by the shareholder equal to the par or stated value. So meaning, ang share capital ay yung mga contribution, yung investment mismo ng mga may-ari, ng mga shareholder. Na ang valuation, sabi sa shareholders equity accounting, is measured at its par or stated value. Ngayon, pag-uusapan natin nga pala kung ano yung laman ng changes in equity at kung paano to ginagawa. Na parang pinapakita nga natin dito, movement siya nung tatlong element ng equity. Mamaya, lalagyan natin siya ng laman. Basta pinapakita lang natin na merong tatlong magkakaibang equity dyan. At ito na nga yung una, yung contribution, yung investment ng may-ari. And then we have the second one, reserves. It is not officially defined in any accounting standards or in conceptual framework. Actually, wala lalong straightforward definition kung ano tong reserves na to. Hindi yan nababasa sa kahit anong accounting standard or kahit na nga sa framework. Ang banggit lang dito, these are items of equity that is not a share capital and unappropriated retained earnings. So meaning kung hindi siya yung number one, yung share capital, at hindi rin siya yung retained earnings, malamang siya naman yung reserves. Na by the way, binibigyan din natin or ipinapakita yung kanyang movement sa statement na to. And then we have the third one, retained earnings. It represents the cumulative balance of profit or loss for the period, dividends distribution, prior period errors, changes in accounting policy, and many more. Unappropriated retained earnings represent the portion which is free and can be declared as dividends to shareholders. Yung common definition ng retained earnings ay yung mga kinita ng kumpanya na patuloy na nanatili or hindi binibigay ng kumpanya dun sa mga may-ari. So again, ang common definition ng retained earnings, yan yung mga kinita na nasa sa kumpanya pa. Pero hindi lang siya yun. Hindi lang siya yung profit for the period na nag-i-stay, na na-retain. But rather, marami pa. Okay? Pero nonetheless, kung ang effect po ng isang transaction ay patungkol sa income or expenses, whether due to errors, changes in accounting policy, okay? Lahat naman ng yun ay nasa sa retained earnings. Kaya katanggap-tanggap din naman yung definition na siya yung kinita ng kumpanya na retained ng business na available for dividend distribution. Na again, sa presentation,
ng statement of changes in equity, pinapakita rin natin yung movement ng retained earnings. So again, ano nga ulit yung purpose ng statement na to? Gustong makita ano nang nangyari dun sa investment nila. Nagdadagdag ba sila? Gusto ring makita yung result ng operation. Yun ang retained earnings ng corporation. At gusto ring makita yung iba pang mga operasyon o yung mga nangyari dun sa business na hindi dahil sa investment, hindi din dahil sa operation, at yun na nga yung others, yun na nga ang reserves. Okay? Tumuloy pa tayo. So again, yan na nga po yung changes, di ba? Yung movement ng tatlo. Paano ba ito ginagawa? Okay? Presentation in the statement. Ano daw ba yung mga nakikita? First, we have here comprehensive income for the period. Makikita sa statement na yan, ano yung kinita o nalugi baga yung kumpanya. Sapagkat syempre, kanino ba pumupunta yung kita, yung lugi? Hindi ba't sa may-ari? Kaya natural bahagi ang comprehensive income sa statement of changes in equity. Then we have here, for each element of the equity, dun daw sa tatlong yun, okay? The effect of changes in accounting policy and correction of errors. Kung sakaling nagbago ng accounting policy na may effect malamang, okay, sa balances ng equity, okay, at saka yung mga errors, ipapakita din sa statement na yan. And then, for each element of equity, doon sa tatlo, maalin? Reconciliation between the carrying amount at the beginning and end of the period, separately disclosing changes from profit or loss, each statement of other comprehensive income, transaction with owners in their capacity as owners, showing separately contributions by and distribution to owners. So ipinapakita din yung mga paggalaw, okay? At hindi daw lang yun, pati yung kanyang beginning balances at saka yung kanyang ending balances. Nakikita rin doon sa changes in equity. Okay, tumuli pa tayo. Dito sa presentation na nga na to, magbigay na tayo ng example. Sapagkat itong nabanggit na 1, 2, 3, nandito naman siya. Okay, so again, summarize na natin. Halimbawa, ito yung ating kumpanya, si ABC Company. Ito yung statement, and then ang ating date dyan is for the year ended December 31, 2024. Sapagkat isang buong taon yun. Kaya for the year ended, mula January 1 hanggang sa matapos yung period. Nandito ulit yung tatlong element or component ng shareholders' equity with their beginning balances. And then pinapakita yung mga movements na nabanggit dito sa presentation, such as profit or loss for the period, na ipapakita rin kung saan, aling element yung magiging affected. So in this case, retained earnings. And then we have here other comprehensive income, dividends, issuance of shares, appropriation of retained earnings, correction of error, changes in accounting policy, and many more. Nagbigay lang po tayo ng mga sample na lahat ng mga yan, kinakailangang makita yung effect sa different component ng equity. Okay? At sa bandang huli na nga, ipinapakita yung ending balances nila. Nakwento siya, ano nung simula, and then ano nung dulo. Tumuli pa tayo sa ilang mahalagang bagay. No objection if components of reserves are shown separately. Ibig sabihin, wala rin naman daw problema kung hindi mo susundin na tatlong kulong lang. Kung gugustuhin mong ipakita yung iba't iba pang element or bahagi ng equity, yung mas madetalye. Ang ibig sabihin, ganito. Kunwari, may dalawang klase ng share yung company. Walang masama kung lagyan mo ng sariling heading yung ordinary share and preference share. Wala ring masama kung hihiwa-hiwalayin mo kung ano-ano yung reserves na yun, such as share premium, revaluation surplus, at kung ano-ano pa. Kung sakaling merong treasury share din ang company, maaaring din siyang bigyan ng separate heading niya. Okay? At ganun din yung retained earnings. You may separately disclose or present the retained earnings appropriated and retained earnings unappropriated. Kaya nga yung binabanggit dito. Wala namang objection kung ipapakita mo yung mas malawak na detalye pa, kung gusto mong himay-himayin pa yung bawat component nitong equity na ito. Ngayon, yung ating mga binanggit ay changes in equity ng corporation. Pero syempre may other form of business organization such as single proprietorship and partnership. Ano ba ang itsura ng kanyang changes in equity? Nandito, meron din tayong example. Kunwari, ABC Sari-Sari Store kasi maliit lang. And then we have statement of changes in equity and
Also, for the year ended December 31, 2024, yung period. Hindi na siya ganun kakomplikado. Sapagkat pag single proprietorship or partnership, capital na lang nung may-ari ang nakikita. So I have here capital beginning. Hindi na nahihiwalay sa tatlong element. But rather, nandito lahat. Nandito yung additional investment niya kung sakali. Nasa capital na rin kung sakali nagkaroon ng profit or losses. At nasa capital na rin kung sakaling merong withdrawal. At kung sakaling meron pang changes in equity, changes in accounting policy or errors, malamang lahat ng yun sa capital din ang punta. Hanggang sa dumating tayo sa tinatawag na capital ending. Okay? Ganito po pag simplilado yung negosyo. Pero generally, syempre, corporate setting, kaya ganito yung nakikita nating statement of changes in equity. Ngayon, meron pang isang statement na pertaining to equity, and that is statement of retained earnings. Ang tanong, required pa bang gawin yan? Okay? Actually, optional na siya, maaari kang gumawa. Pero hindi na siya required or parang basic part ng general purpose financial statements. Sapagkat ang sabi dito, siya daw ay bahagi na ng changes in equity itself. Di ba may column na naman ng retained earnings? Yung kasing statement of retained earnings, lahat ng detalye na makikita na rin dito. So hindi mo na kinakailangan gumawa ng hiwalay pa. Basahin din natin para formal, okay? Statement of retained earnings shows the changes affecting directly the retained earnings of the entity. Yun na nga, di ba? Binibigyan mo siya ng sariling statement para makita yung pagbabago sa kanya. No longer presented separately, but part of the statement of changes in equity. So kumbaga, pag ginawa mo na naman nga daw ito, yung statement of retained earnings ay naging bahagi na rin ng tinapos mo na financial statements. So I believe, sample problem na lang ang kailangan natin para magawa itong simpleng formal statement na to. Kung sakaling meron kang natutunan sa aming discussion, maaari mong i-like itong video lecture na to. Pero kung sakaling gusto mo mas may matutunan kung paano gawin ang iba pang financial statements ng entity, narito pa iba naming mga video lecture, maaari nyo mapanood. So yun lamang at maraming salamat.